Magandang araw po. Pag-uusapan po natin ngayon itong PDP Laban National Congress or National Council na ginawa sa Cebu City. Tayo po ay umattend doon sa National Council meeting ng PDP Laban. Number one, tayo po ay original PDP Laban at ito po ay parang re-membership dito sa PDP Laban bilang membro. And I remember ay nag-seminar po kami dito. Originally, itong PDP is from Senator Aquilino Pimentel, from the group of Mindanao, sila Humubuno Dasa, of course Mindanao Alliance, sila Ruben Cane, mga old politician. And before ka maging membro dito, ay dapat dumaan ka sa isang almost one-day seminar about PDP principle. Pilipinas ay dapat sa Pilipino. People are asking, Councilor, ano ba yung PDP? Pilipinas dapat sa Pilipino. Then, after EDSA, nag-coalesce ito sa Laban, yung grupo ni Ninoy Aquino. At kaya ang tawag ito, PDP Laban. Noong Friday, nandun po si Congressman Pipito Alvarez, ang president ng PDP. Nandun din po ang dati Secretary Cusi ng Department of Energy bilang Vice Chair at Chairman si former President Rodrigo Duterte. Well organized po, umabot ng mga 1,400 participants doon sa Cebu, sa New Star Hotel sa Cebu City. At ang pinag-usapan doon, number one, ay nagkaroon ng mga bagong policy direction. Tinanggal na yung laban, PDP na lang ang pangalan. Number two, dati left hands yung oath-taking, ngayon ay ginawang right. Kanan na. At nagsalita din at na-indosary yung mga PDP laban senatorial candidates. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, at si Senator Tolentino. Ito yung mga original na PDP laban. PDP. At na-nominate na rin po si Philip Salvador, yung kasama ni Bongo na tatakbong senador. So marami pa. And of course, we do not know. People are asking, nasaan ba si Jaime Marcos? I think si Jaime is, Senator Jaime is Nationalista Party. So mangyayari dito ay magkakaroon ng koalisyon yung maliliit na party. And itong PDP, parating tumataas sa survey, parating nasa survey si former President Rodrigo Duterte bilang senador. So the Duterte name is always at the top of the senatorial candidate. At kung sino mang tatakbo ng senador na Duterte, I'm very sure, dahil 12 yan, I'm very sure ay mananalo. At I'm glad to see old friends in the PDP Laban from the north, Region 1, including Cordillera. You go down to Pangasinan, Region 3, Tarlac, Region 1, Pangasinan, Region 2, Cagayan Valley. And of course, pasok tayo ng Central Luzon, then of course 4A and 4B. You have Bicol region, nandun din yung mga taga Bicol, at go back to Visayas, Region 8, Tacloban area, Leyte, tawid ka dito sa kabila, sa Cebu, 7 and 6, Iloilo, Panay, Bacolod area, Negros, then the entire Mindanao. Marami pong umattend doon, at nandun po sila. At ito po ay patuloy na pagpapalakas ng PDP Laban. I'm very sure yung PDP ay mag-iimbita ng mga bagong kasapi na gustong sumali sa PDP Laban. Of course, assuming mayroong political election, candidates, political party, ay meron din mga personalities dyan. And of course, merong mga incumbent, posibleng kasali si Marcos sa senatorial slate, at iba pa. And I will not be surprised that Ruben Padilla will be active, kasi nandun din si Ruben Padilla. Dito sa kabila, of course, nandyan yung administration. Hindi po natin alam ano pang mangyayari. At of course, yung mga issues
na inaharap natin. Number one, yung mga prices ng commodities, yung issue sa presyo ng bigas, yung security, yung West Philippine Sea, yung pagpapatakbo ng government. Ito po ay magiging malaking issue sa incoming 2025 election. Again, congratulations to the leadership of PDP Laban, and napaka-successful po, napakadaming nag-attend, at saya, nandun lahat yung mga old-timers ng PDP. God bless Philippines! Democracy in action, mas maraming partido, mas maganda, at pumili po tayo. Not based on personality, but based on what? Capability to run, competence, and issues. How you look at this issue from your perspective, if ever you will be elected by the people, because you will become an agent. Kayo po yung representative ng tao doon sa policy-making body. Pag nasa policy-making body ka, of course, you have to articulate. Question, nakakapag-articulate ba? So, yun yung mga basic question na tinatanong ng sambayan ng Pilipino. With the advent of social media, matalino na po ang Pilipino. So, sama-sama po tayo hanggat sa muli. Ito po ang inyong lingkod. Ang ganda ng Pilipinas, Danny Dayanghirang. Maraming salamat po. God bless Philippines.